Yan, magandang araw mga ka-joiners, mga kapwa ko Pasigueño. Nandito tayo ngayon sa Ismar, sa Barangay Kalawaan. At mayroong gaganaping ceremonial, contract signing at libreng notaryo para sa mga Homeowners Association ng Ismar Neighborhood. Ayan, ito po ay sa pangunguna ni Consi Kiko Rustia, Chairman Committee on Resettlement Urban Development. Ayan, sa lahat po ng mga nandito mga residente ay ipagkakaloob na sa kanila ang lupang kinatitirikan nila na inacquired ng pamahalaan lungsod ng Pasig. Quick interview po tayo sa Chief of Staff ni Consi Kiko Rustia. Hello, good morning. Ako po si Josh Olarte. Ako po ang Chief of Staff ni Councilor Raymond Francis Kiko Rustia, na siyang chairperson on the Committee on Human Settlement and Urban Development. Sir, pakikwento naman po kung ano po yung nangyayari ngayon dito. So ito po ay ceremonial signing ng Ismar Neighborhood Association or ang HOA, Homeowners Association dito sa Ismar, kung saan pipirmahan na po nila ang kanilang kontrata at papalibreng notaryo ng ating lokal na pamahalaan ang kanilang mga dokumento na nagpapatunay na sa kanila na ang kinatitirikan ng kanilang mga bahay dito sa likod sa Ismar. Sir, sino po yung mga recipients ninyo at ano po yung requirements para ma-avail nila or mapasa kanila na yung lupain nila? So, kasi yung series of 2024, ang ordinance adopting the Community Initiated Housing Program ay para po sa mga beneficiary o mga informal settler families na naninirahan sa mga bahay nila o mga lupain nila na hindi pa sa kanila for the longest time, pwede mga nasa 20, 30, 40 years. Pero nag-assist ang ating Pasig LGU sa pagbili ng lupang ito at dahil dun sa programa, sa ordinansa pinasa ni Councilor Kiko, ay pwede na nilang hulugan ang kanilang mga lupa. So naka-stretch po ang programang yan up to 25 years at mag-a-assist po ang ating local government kung mahirapan po sila sa pagbayad nito. So pwede po natin silipin yung ordinance na yan. Downloadable po yan sa ating Pasig website, sa ating disclosure portal. So hindi ko po ma-explain ng buo yung ating laman ng community housing development program, pero napakaganda po nito. Sir, estimated ilan na household na nakaka-avail? 619 families. 619 families po ang makaka-avail. So actually, pwede ko na pala bigay yung mga requirements dito. Meron po ako listahan, paki-edit na lang. Ito. So, ang ating community-initiated housing program, ang layunin niya, number 1, tumulong sa mga pamilyang maralita na makakuha ng bahay at lupa. Number 2, magbigay ng abot-kayang hulugan na walang interes. Napaka-importante po niyan. Number 3, suportahan ang mga homeowners at neighborhood association nang hindi lalampas sa minimum wage. Magbigay ng tulong pinansyal at technical na mga benepisyo sa ating mga Pasigueño na ISF. Sino ang pwede mag-apply? So, Filipino citizen at residente ng Pasig na hindi bababa sa 1 year. May regular or informal na kita. Hindi lalampas sa minimum wage. Number 3, nakatira sa lupa o bahay na walang titulo o karapatan para dito. At hindi sangkot sa professional squatting. So, may requirements po tayo dyan. At ano mga kailangan nila? Application form, mula po ito sa puso, sa Pasig Urban Settlements Office. Affidavit of income, patunay na ikaw ay may hanap buhay. Barangay certification at certification of indigency sa barangay. Yun. So yun ang mga requirements. So pwede mag-coordinate sa puso para dito. Ayan, thank you po, sir. Thank you, sir. Okay. Ayan, ito yung mga lugar, mga residente na mapapagkalooban na mapunta sa kanila ang lupang kinatitirikan nila. Yan, may kabuuan bilang sila na 619 families. Sila yung mga recipient na makakakuha ng lupang kinatitirikan nila.
Ayan, nandito na si Mayor Vico Soto. Wala na. Umuwi na. Takbo na. Ika, pa-picture! Pa-picture mo! Kapag sa'yo. Magandang umaga, Ismar. Kamusta po kayo? Maraming salamat sa inyong lahat. Pero ang talagang pagkasalamatan natin ngayon, bukod siyempre sa mga kasama sa puso, bukod sa mga ibang kasama sa management office, sa barangay, tumutulong po sa akin. Pero talagang kailangan natin pasalamatan ngayon ang ating abogado sa atin ng libre notaryo. Yung unit ba, hindi naman ito kasama sa usapan natin. So, nagtanong lang po ako sa attorney natin. Dahil po, attorney, kung baka pa notaryo yung mga nag-ismar, nasa pagkano po ba yun? So, nagsabi siya sa akin na nagulat po ako na gano'n pala kamahal at magpanotaryo para sa kontrata natin. Ano nag-ismar po sa agreement? Malaki-laki pa rin pala yun. Dito mahal pala magpanotaryo. Depende pala sa alaga ang i-charge sa atin ng abogado ng notaryo. Kaya sabi ko, gawa tayo ng paraan sa sabihin na rin ng LGU. Kaya kumuha tayo na isang abogado, hindi na po siyang kawagin na mag-40. Kaya naman si mag-40 sa iyo. Pero huwag kayo magdala, totoo mo tayo po yan. Tingnan niyo siya, makakasulat rin ng monte. Hindi po, kayo magdala, totoo mo tayo po yan. Hindi kaibigan po po yan na CEO yung nakuha ko. Attorney, maraming salamat. Mabuhay ka. God bless you. Hindi po, salamat sa inyo po at po. Hindi po ito nangyayari. Hindi po ito ng Dito rin si Consi Simon Tago. Yun na po, anong mga puso-puso, kung paano kayo pwede naman bubuhat na lang kita, kung kayo natin, i-ayusin na lang po natin, sa talaga yung paano niya makantay na po. Pagkakali ba, pwede uwi muna, kasi isa din pa mga kaya din pala tayo. Ayun, kaya din pala karati sa pagkaantay. Maraming salamat. Dito po kung nakagabi para dire-diretso na po ang ating pagpapalimalan ng ating mananayan. Pero hindi po salamat at congratulations, Mr.
din sa lahat si Conchero Cruz. Okay po, muli, pagpapag po natin ang ating mga panawin, ang ating ama na lulong ng pati, kasi hindi po magtatagal dito sa atin at ang ating proyekto talaga ay notaryo at lalapayan para pagpapatuloy ng hakbang-hakbang kung ano ang ating gagawin sa pagpapaulat ng proyekto natin homeowner ay so muli, palagpakan natin ang ating so nandito na po sinagawa ni Aison Garcia ibigay ko natin sa kanya ang mikropono para propinutan ang mga hakbang-hakbang kung paano po yung ating gagawin matapos po manutalin na mapamatay na na kayo na po talaga ang tunay na nagmamayari ng lupa at bahay ninyo. Ito yung mga residente ng Ismar na sila yung mga beneficiary ng pabahay ng lungsod ng Pasig. Yung lupang kinatitirikan nila ay mapapasa kanila na at ngayon po ay signing sa loob ng 4 na dekada, 40 years ay mapapasa kanila na ang kanilang mga lupa sa tulong ni Consi Kiko Rustia. Siya yung chairman nitong mga pabahay nito. Sa pamamagitan ng community-initiated housing development program. Ngayon, umaga ito ay isang pamamagitan po para patibayo ng ating kasunduan para sa pagkakaroon ng lupa sa isang so, yung pinirmahan po ninyo ay lease purchase agreement ay paliwanag ito dati. Ito po ay isang agreement din sa pinubulugan po natin ang pair at meron po mga kailangan po tayong obligasyon na gawin. Una-una po ay kailangan po natin ayusin ang pagkakapwesto ng mga bahay natin at open spaces. So magkakaroon tayo ng participatory master plan. Hindi po sabihin nun na ako tayo ay meron po ang backbone sa ating plano para sa pagkalahan. Kasi papagandahin natin yung lugar at para lahat po ng kailangan ng community ay magugunan. Lalo-lalo ng mga seniors. Kailangan po sa luwanan, kailangan po natin isa sa kailangan. Alam po yun? Ito isang kondisyon yun ang ating kontrata. Dalawang kondisyon po ang ating kontrata ay magkakaroon na tayo ng BOA, organization. Ibig sabihin yun po ay magkakaroon na tayo ng pag-aayos ng ating mga organization. May mga obligasyon po sa OWA, dalawa na ating presidente, kailangan po natin kasunod. Ibig sabihin yun po ay hindi po ang OWA para po maayos yung mga OWA, ako, yung pagkabayan natin Tara na, pasok na tayo. Grabe pa kami. Pag mawala tayo sa... Ay, forward nyo na lang. Asa na?